Kalmado ang tingin ni Lasho, tumitingala sa harang ng Golden Court Mountain. Pinag-iinteresan ng lahat ang mga kayamanan ng Evil Sky Pavilion, at kahit na ang harang ay ikatlong bahagi na lamang ng dating lakas, hindi ito basta-basta mababali ng ordinaryong magnanakaw. Bagamat naubos ang kanyang pambihirang kapangyarihan mula sa pagsabog, maayos pa rin ang kanyang pangkalahatang kondisyon. Hindi nagtagal, dumating ang lahat sa pangunahing bulwagan ng Evil Sky Pavilion. Tahimik na nakaupo si Lasho sa kanyang upuan, at si Leng Luo ang unang nagsalita. Ang mga magnanakaw na dumating sa Evil Sky Pavilion ay ang 5 rats ng Shangyuan. Ang panloob na alitan sa Shangyuan City ay pinasimulan ng 5 rats. Noon, inutusan ko ang 4 na itim na kabalyero na sugpuin ang kaguluhan sa Shangyuan City, at nawala ang 5 rats. Hindi ko lang inaasahan na pupunta sila sa Evil Sky Pavilion. Tumango si Huawu daw. Ang Shangyuan 5 rats ay mahusay sa pagnanakaw at labis na tuso, na may reputasyon sa mundo ng paglilinang na pangalawa lamang kay Yanzi Yunsan. Gayunpaman, hindi tulad ni Yunsan na nag-iisa, mas gusto ng Shangyuan 5 rats na gumana bilang isang grupo. Nakapagtataka para kay Ming Shuren, paano sila nakapasok sa harang. Kahit na hamina na ang harang ng Golden Court Mountain, hindi ito basta-basta mapapasok ng ordinaryong magnanakaw. Nagpatuloy si Leng Luo, ang dahilan kung bakit mahusay ang 5 rats sa pagnanakaw ay dahil mayroon silang lihim na pamamaraan. Sa nakalipas na dekada, ang 5 rats ay nakapasok sa mga harang ng maraming pangunahing sekta upang magnakaw, kaya't binansagan silang 5 rats sa mundo ng paglilinang. Tumango si Lasho, inaalala ang eksena nang hulihin niya si Yanzi Yunsan. Nang mahuli at makulong si Yunsan sa isang hola, nagawa pa niyang maglaho sa lupa. Bawat magnanakaw ay may sariling natatanging pamamaraan, tunay ngang sila ay tuso. Sa sandaling iyon, pumasok si Pan Zhang, Pavilion Lord, nakapag-imbentaryo na kami, at ilang basura lamang mula sa Eastern Pavilion ang nakuha. May nagnakaw ng basura. Wala nang iba. Sagot ni Pan Zhang, wala na, marahil nagbago ang isip nila sa kalagitnaan, natakot. Pagkatapos lumitaw si Elder Leng, tumakas na sila. Pagkatapos umalis ni Lasho at ng iba pa, naiwan sa bundok ang matatanda, mahihina, may sakit, at may kapansanan, kaya normal lamang na hindi mahuli ang 5 rats. Ang insidenteng ito ay maituturing na malaki o maliit. Maliit dahil walang mahalagang bagay ang nawala, ngunit malaki dahil ito ay may kinalaman sa harang ng Golden Court Mountain. Kung hindi maibabalik ang harang, kahit na mapatay ang 5 rats, ang ibang mga magnanakaw ay mag-i-enters pa rin sa Evil Sky Pavilion, lalo na't patuloy na humihina ang harang. Nadama ni Lasho na walang saysay ang pagkukumpuni ng harang ngayon. Hindi sapat ang kanyang sariling antas ng pagsasanay. Kahit na maayos ito, kukubkubon pa rin ng mga matuwid na sekta ang Golden Court Mountain sa loob ng ilang taon kapag malapit na ang kanilang limitasyon sa buhay. Sayang lang ang paggamit ng fake experience card para lamang ayusin ang harang. Muling nagsalita si Leng Luo, mayroon akong hindi tiyak kung dapat ko bang sabihin o hindi. Tumango si Lasho, senyales na magpatuloy siya. Nakabangga na dati ang Black Cavalry sa Shangyuan 5 rats. Hindi mataas ang kanilang lakas at antas ng pagsasanay, at madalas silang nakikipagtulungan sa iba para mabuhay. Hinala ko na ang Shangyuan 5 rats ay may malalim na koneksyon sa ikapitong disipulo ng Evil Sky Pavilion, si Siwuya. Narinig ko noong mga unang taon na may interaksyon ang 5 rats sa Darknet. Ngayon, ang 5 rats ay dumaan mula sa lihim na silid patungo sa pangunahing bulwagan hanggang sa Eastern Pavilion nang walang kinukuha. Malinaw na mayroon silang tiyak na layunin. Malamang na target ng 5 rats ang peacock feather, at dahil nabigo sila ngayon, maaaring subukan nilang muli. Namumula sa galit na sinabi ni Ming Shuren, ang traidor na ito, na nakagapos na sa kanyang pagsasanay, naglalakas loob pa ring maging ganoon kay Abangan. Hinihiling ko ang pahintulot na bumaba sa bundok at hulihin siya upang harapin ang hustisya. Umiling si Lasho, mahahanap mo ba siya? Nagpakita ng nahihiyang ekspresyon si Ming Shuren, noong nakaraang beses, kinailangan ng maraming pagsisikap upang sundan ang bakas at makarating sa Yellow Peak Mountain, kung saan namin natagpuan si Siwuya.
Matapos siyang balaan, tiyak na mag-iingat si Shibuya. Paano namin siya muling mahahanap? Lalo na't hindi kasing galing ang aking sariling kakayahan sa kanya. Naalala ni Lasho ang mga kahon sa Eastern Pavilion at dahan daw ang tumayo, maghiwa-hiwalay na tayo. Nang marinig ito, yumuko ang lahat at lumabas ng pangunahing bulwagan. Samantala, sa isang tahimik na maliit na tirahan, nagmadaling lumapit ang isang tauhan kay Shibuya, isang sulat na lumilipad mula sa Five Rats. Iminulat ni Shibuya ang kanyang mga mata, nabigo ba sila? Kung nagtagumpay sila, hindi sila magpapadala ng lumilipad na sulat, kundi ibabalik nila ang peacock feather. Sagot ng tauhan, oo. Ang pinuno ng Five Rats, si Bai Qingyan, ay sumulat sa sulat na nakasalubong nila si Leng Luo sa Evil Sky Pavilion at kinailangang umatras. Si Leng Luo, na isang taong mayabang, gusto rin ng maestro na kontrolin ang taong ito. Minsan itong pinilit ang Black Cavalry na umatras sa isang galaw lamang sa Slender West Lake, at natalo na siya ng Shang Yuan Five Rats, kaya hindi nakapagtataka na natatakot sila kay Leng Luo. Gayunpaman, ibinalik ng Five Rats ito. Sinabi ito ng tauhan habang kumukuha siya ng ilang papel mula sa kanyang dibdib. Inayos ni Shibuya ang mga papel, at lumitaw sa kanyang harapan ang isang guhit ng isang kahon. Kahit na isang sketch lamang ito, agad niya itong nakilala, at bahagyang ngumiti siya. Magpadala ng lumilipad na sulat sa Evil Sky Pavilion. Matapos pukse ng mga kaaway na nag-aabang sa Lotus Platform, bumalik ang matandang demonyong pinuno na si Lasho sa Evil Sky Pavilion kasama ang kanyang mga disipulo. Mabilis na lumipas ang gabi, at nang buksan ni Lasho ang interface ng kanyang sistema, natuklasan niyang mayroon siyang 9,380 puntos ng merito, na may malaking kita na 7,550 puntos mula sa paglalakbay sa Lotus Platform lamang. Sa kasamaang palad, kulang pa rin siya ng mahigit 600 puntos upang mabili ang 8 methods unobstructed. Medyo sabik, nagpa siyang subukan ang kanyang swerte sa draw. Pagkatapos ng 5 pagtatangka, ang tanging nakuha niya ay, "Salamat sa iyong pagtangkilik." Alam ang karaniwang gawin ng sistema, inaasahan niya na mas magiging mahirap ang mga susunod na draw. Umiling si Lasho sa hindi paniniwala at nagpa siyang mag-ipon na lamang para sa avatar. Sa sandaling iyon, pumasok si Xiaoyu, maestro, isang lumilipad na sulat mula kay Shibuya. Sa senadoryas ni Lasho, binuksan niya ang sulat at binasa ito ng malakas. Sa sulat, sinabi ni Shibuya na alam niyang gusto mong buksan ang kahon na iyon. Ngunit mayroon siyang kahilingan, gusto niya ang peacock feather at bawiin ang body-binding divine spell. Matapos marinig ito, sandaling natahimik si Lasho bago galit na bumulalas, walang hiya. Sobra ang tiwala niya sa sarili. Iniisip niyang makapagbibigay siya ng mga kahilingan matapos umalis sa Golden Court Mountain. Nadama ni Xiaoyu ang galit ng kanyang maestro at mabilis na nagsalita, "Maestro, pakalmihan po ninyo ang inyong sarili." Ipinanumbalik ni Lasho ang kanyang kahinahunan at nagtanong kung mayroon ng sagot mula kay Jiang Aijian. Hindi karaniwan kay Jiang Aijian na hindi sumagot ng ganoon katagal. Umiling si Xiaoyu, "Wala po. Maaari ka nang umalis." "Masusunod po, maestro." Pagkatapos umalis ni Xiaoyu, tiningnan ni Lasho ang listahan ng misyon sa interface ng sistema. Ang pahiwatig sa susi ay hindi pa rin minamarkahang kumpleto. Inaalala ang memorya ng kahon, napagtanto niyang ang mga pangyayari mula noong unang panahon ay nagiging hindi kapani-pani walang malabo. Maaari rin bang may kinalaman ito sa nawawalang bahagi ng kanyang memorya? Matapos tumawid sa panahon, nasanay na si Lasho sa kanyang matandang katawan, at sa pagkakaroon ng reversal card, hindi siya nag-aalala tungkol sa pagtanda, ngunit hindi pa rin bumabalik ang kanyang memorya. Matapos mag-isip ng ilang sandali ng walang anumang bagong pananaw, nagpa siya si Lasho na huwag nang mag-isip patungkol dito at ipinagpatuloy ang kanyang pag-aaral ng heavenly writing. Kinabukasan, habang nag-eehersesyo siya, lumapit muli si Xiaoyu na may dalang lumilipad na sulat, "Maestro, isang sulat mula kay Old Seventh. Balak ko sanang harangin ito, ngunit tila mahalaga ang nilalaman, kaya dinala ko ito sa inyo." Pagkasabi nito, binuksan niya ang sulat at binasa ito ng malakas.
Kahapon, naging hanggal ako at humihingi ako ng inyong kapatawaran, Maestro. Bagamat umalis na ako sa Golden Court Mountain, hindi ko kailanman binalak na maging kaaway ninyo. Upang ipakita ang aking katapatan, nagpadala ako ng isang tao na may dalang pahiwatig. Sa katunayan, may isang madreng humihiling na makipagkita sa ibaba ng bundok, pinaghihinalaan ang intensyon ni Old Seventh, hinarang ko siya. Mangyaring magpasya po kayo, Maestro. Nagtaka si Lasho, isang madre. Tumango si Xiaoyo, mula sa Cloud Illuminating Hermitage. Nang marinig ang pangalang Cloud Illuminating Hermitage, naglalaro sa isipan ni Lasho ang kanyang mga alaala sa Cloud Illuminating Hermitage. Ngunit ano ang kinalaman ng Cloud Illuminating Hermitage sa susi? Papasukin mo siya, agad ko siyang dadalhin. Matapos ang ilang sandali, pinangunahan ni Zhao Yu ang isang madre sa loob ng malaking bulwagan. Magalang na yumuko ang madre, si Zuan Jing ng Cloud Illuminating Hermitage ay bumabati sa matandang maestro. Tumayo ka at magsalita. Walang pakialam na sumagot si Lasho. Dahan-daang tumayo si Sister Zuan Jing at mula sa kanyang manggas, naglabas siya ng isang kahon na gawa sa brocade, ibinabalik ang pag-aari ng may-ari. Ang bagay na ito ay iniwan ni Uncle Master Jing Yan. Alam na apurahang hinahanap ito ng matandang maestro, maaga akong umalis upang ibalik ito. Ikanaway ni Lasho ang kanyang kamay, at lumipad ang kahon na gawa sa brocade sa kanyang palad. Noon sa Yonjiao-pik, iniwan ng matandang maestro ang bagay na ito doon, sa kasamaang palad. Maraming taon na ang lumipas nang hindi ito kinukuha ng matandang maestro. Nanatiling tahimik si Lasho, binubuksan ang kahon na gawa sa brocade upang makita ang isang sinauna at mabangong susi sa loob. Misyon hanapin ang nawawalang susi, kumpleto, gantimpala, 1,000 puntos ng merito. Nanatiling kalmado ang ekspresyon ni Lasho habang sinisigurado niya ang susi, nagtatanong, ano ang kasalukuyang sitwasyon sa Cloud Illuminating Hermitage? Malalim na bumantong hininga si Sister Zuan Jing, dapat kong pasalamatan ang matandang maestro sa pagpaparusa kay Wunayin. Binaliwala niya ang mga patakaran ng Cloud Illuminating Hermitage at nakagawa siya ng maraming kasalanan, karapat-dapat siya sa kanyang kapalaran. Ngayon wala na ang kanyang antas ng pagsasanay, at hindi na siya ang abot ng Cloud Illuminating Hermitage. Tumango si Lasho, paano mo nalaman na apurahan kung kailangan ng bagay na ito? Naguguluhan ang tingin ni Sister Zuan Jing, hindi ba mensahe ito mula sa katiwalaan ng Evil Sky Pavilion? Sumimangot ng malalim si Zhao Yu, sa katunayan, traidor. Naguguluhan ang tingin ni Sister Zuan Jing, traidor. Hindi nagpaliwanag si Zhao Yu, hindi ito usapin para sa madre. Dahil palagi kang nakabukod sa Cloud Illuminating Hermitage, natural lamang na hindi mo alam ang mga panlabas na pangyayari. Kung wala ng iba, mangyaring bumalik na kayo. Yumuko si Sister Zuan Jing, mayroon pa akong gustong sabihin. Ang Jade Whisk ay pundasyon ng Cloud Illuminating Hermitage, at kung maaari, bago pa siya matapos, pinutol siya ni Lasho, ang Jade Whisk ay ipinagkaloob ko kay Jing Yan, hindi ba niya sinabi sa iyo? Kung ano ang maibibigay ko, maaari ko ring bawiin. Malinaw ang implikasyon. Hindi na nang ahas pang humiling si Sister Zuan Jing, malalim na bumantong hininga, at may kawalan ng pag-asang ekspresyon, sinabi, sa huli, hindi maibibintang ang isyong ito sa Evil Sky Pavilion. Kung hindi nagpadalos-dalos si Wunayin, hindi siya magtatapos ng ganito. Mag-ingat po kayo, matandang maestro. Paalam na po. Pagkasabi nito, tumalikod siya at lumabas ng malaking bulwagan.